Para sa akin, isa po sa mga paraan upang magtugma ang ating mga aksyon at pananampalataya ay ang pag-alam ng ating tunay na paniniwala. Hindi Amen. po tayo dapat basta-basta magpaniwala sa mga kasabihan na walang basehan. Dahil ang tunay na debosyon ay hindi sa pagsunod sa mga walang batayang kasabihan, Amen. kundi sa pagsunod sa turo ng Diyos na magbigay ng pag-ibig, katarungan at malasakit sa ating kapwa. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web, through broadcast and social media, Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting. Manatili ka sa amin, Panginoon, manatili ka sa amin. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapag araw-araw na pagdinilay, salita ng Diyos at patnubay, pananampalataya at biyaya. Pananampalataya at biyaya. And yes, we are live. Welcome po sa ating programang Gabay sa Biblia sa Radyo. And this is the Wednesday edition, your midweek blessing sa paggising. Makakasama niyo po para sa araw na ito, Coach Jace Libiran together with my partner. Yes, ako po si Mark Lito Pasisidro, aka Brotherly Yours. Yes, thank you brother for joining us. And saktong-sakto may mga early birds tayo. Mark, feel free to look into the Facebook Live ng Light of Jesus Family. Ako naman titingnan ko yung DCRV 846 at we want to invite you po no na ayan, tayo po ay napapanood sa Veritas TV, Sky Cable Channel 211, Facebook live stream DZRV 846. Ayan nga po sa The Light of Jesus Family. Ang ating YouTube po ay Veritas PH live stream at papakinggan rin tayo sa Signal Cable Channel 313 at E-Radio Portal. Pwede po kayo mag-text sa amin at 0918-837-4827. And Brother Mark, tamang-tama, ang ganda ng question natin, no? Feel free to share with them. Ano ba ang question natin for today? Opo, pagnilayan po natin at ibahagi ang ating kaalaman o karanasan sa tanong na ito. Ano ang mga paraan na makakatulong para magtugma ang ating mga aksyon o gawa sa ating pananampalataya? Yan, at yaman din lamang tayo rin na nagtanong. O di tayo na kagad ang unang mag-share para they can join us in the conversation. Go ahead, brother. So ngayon, sa ating ebanghelyo ngayon, pinupunan ni Jesus ang mga Pariseyo na inuuna ang ritual ngunit nalilimutan ang mga mas mahalagang bagay, ang pag-ibig at katarungan. At tinuligsa rin niya ang mga tagapagturo ng batas na nagpapataw ng mga alituntuning mahirap sundin ngunit sila mismo ay hindi sumusunod. At sa ating panahon ngayon, paano nga ba natin may papakita ang tunay na pananampalataya? Siguro magandang itanong din ay ano ang mga bagay na pumipigil sa atin na maging totoo sa ating pananampalataya at mga gawa. At alam nyo po sa ating kultura, marami tayong mga pamahiin o paniniwala na minsan ay nagiging hadlang sa ating pagiging tapat sa pananampalataya. Yan, sa lamay pa lang halimbawa, may mga pamahiin na bawal maligo, maglinis ng lugar, pagpasalamat sa mga bumisita o magpaalam kung mauuna na. Kaya madalas hindi po natin alam ang eksaktong paliwanag sa mga ito at kadalasan nagiging pabigat lamang sa atin sa panahon ng pagdadalamhati. So i-share ko lang Coach JC kasi noong nakaraang October 7, pumunta ang pamilya namin sa San Manuel, Pangasinan para makilamay at ilibing ang aking ninong na kapatid ng aking ama. At tulad ng maraming probinsya, marami pong pamahiin ang sinusunod. May ilang kamag-anak na nagsasabing sundin na lang daw ang mga kasabihan dahil wala naman daw mawawala. Pero sinabi ko po na ang mawawala ay ang tunay na diwa ng ating pananampalatayang Kristiyano kung tayo ay patuloy na magpapaniwala sa mga kasabihan o pamahiing wala namang batayan. Yes. Yan, isa pang halimbawa, Brother GC, ang paniniwala sa sukob. Alam mo, akala ko po ay sa kasal lang yun.
dahil nga libing ng ninong ko noon, may nagsabi na huwag daw po muna naming ipagdiwang ang kaarawan ng anak ko sa araw din na iyon. Totoo naman po na may tamang oras para sa lahat ng bagay. Oras ng pagdadalamhati at oras ng pagdiriwang. Ngunit dahil nakiramay na kami at nagdasal para sa kaluluwa ng aking ninong, hindi nito dapat hadlangan ang pagbibigay-pugay sa buhay at biyaya ng Diyos. Kaya nagpatuloy po kaming ipagdiwang ang kakawan ng anak ko. At sa biyaya nga ng Diyos, noong October 7 ay Feast of Our Lady of the Most Holy Rosary din. Yes. At bago kami umuwi sa Parañaque, dumaan kami sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag upang manalangin para kay Mama Mary, pagdasal ang aking ninong at kanyang pamilya. Gayon din ang aming mga panalangin para sa anak ko sa kanyang kaarawan. At alam niyo po, ang mga ganitong pamahiin ay hindi dapat maging hadlang sa ating pagsasabuhay ng pananampalataya, sa pagpapakita ng malasakit at sa pagdiriwang ng buhay. Para sa akin, isa po sa mga paraan upang magtugma ang ating mga aksyon at pananampalataya ay ang pag-alam ng ating tunay na paniniwala. Amen. Hindi po tayo dapat basta-basta magpaniwala sa mga kasabihan na walang basehan. Sa halip, kailangan po nating palalimin ang ating pagkakilala kay Jesus at ang kanyang mga aral sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, pag-aaral ng turo ng simbahan at pakikisalamuha or fellowship with our faith Yes. community. Yan, dahil mga kapatid, ang atin pong pananampalataya hindi lamang tungkol sa mga ritual o pagsunod sa tradisyon. Ito ay isang personal na relasyon sa Diyos na dapat makita sa ating mga gawa at pag-uugali. Huwag po nating hayaang hadlangan tayo ng mga pamahiin o lumang paniniwala sa pagpapakita ng malasakit at pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Dahil ang tunay na debosyon ay hindi sa pagsunod sa mga walang batayang kasabihan, Amen. kundi sa pagsunod sa turo ng Diyos na magbigay ng pag-ibig, katarungan at malasakit sa ating kapwa. Ayan, Brother, Wow. ating mga Thank you, hakbang. brother, for sharing. At definitely, ang ganda niyan, nagbahagi ka. At least, no, that gives also an example para sa ating mga kapanalig kung paano sila, ayan, magre-reflect dito sa ating tanong na ano ang mga paraan na makakatulong para magtugma ang ating mga aksyon, gawa sa ating pananampalataya. So, it's really, how do our faith and action go together, no? Yan po ang ating Yes. tanong sa inyo. Kaya, samahan niyo po kami, ha? Pwede po kayong mag-share at babasahin po namin yung mga comments ninyo. Ako mamaya i-reserve ako, brother, on the other half ng ating programa, but shout out muna sa ating mga kapanalig. Ayan, may mga early bird tayo, mga listeners natin, si Boring, si Joey, bumabati sa atin, si Marisa. Ayan, happy Wednesday. Talagang sabi dito, brother, dalawang gwapo. Wow, thank you. Wow. Ang aga, salamat po. Si Glyceria bumabati sa atin. Every gising is a blessing from Binondo, Manila. And then we have Carol as well, Lola Senior Carol. Ayan po. Si Glyceria, ayan si Maribel from Santa Maria, Bulacan. At ayan, Sis Maribel, ang kasama ko po ay si Brother Mark Lee. Si Brother Joe Mark po ay ang Thursday edition. Ayan. Benedict, hello. Si Aida as well, watching from Kaluan, Balaguna. Yes, at prayers po sa Mass for implant surgery. Si Marisa, ayan, nag-share din dito. At Nieves, hello. Si Joey. How about there, brother? Anong comments na pumasok dyan? Ayan, ito kay Brother Randy Vidal. Sabi niya dito, parang nagdasal siya, Lord Jesus Christ, inflame our hearts with your love that we may always pursue what matters most. Yan, Amen. love of you, our Lord and our God, and love of our fellow neighbor whom you have made in your own image and likeness. Free our hearts from selfish desires that we may only have room for kindness, mercy, and goodness toward everyone, Ayan. every person we know and met. Salamat Amen. sa Ganda ng prayer, dasal. Randy, no? Meron pa ba, brother, na pagbate or anything? Yan, si Sister Connie Darakan, sabi niya, good morning mga kapatid. Yan, she is watching. Thank you. Doon ko papasok lang si Sister Cathy Kalamlam. Let's Yan. go back to what the word says. May batayan ang dapat hakbangin.
faith and love. Amen. More than just following the law. Tito Yes. brother, may pumasok ka kila text message kay Kapanalig 8278. Kapanalig, please pray for my son's divine healing, protection along with our needs. Ayan, thanks Mike of Rizal. Salamat po. Tito, sabi ni Kapanalig 1500, pakisama po sa banal na misa, Melchor Venturina, Leonidas de Jesus, in Jesus name. Amen. At si Kapanalig 8210, Nelson Immaculata, good morning brothers. We can practice our faith through prayers and good works. We pray that everything we do will always be according to God's will. More power po. Naku, maraming salamat po sa mga text message, sa mga comments ninyo. At again, ang gabay po ay Mondays to Fridays, no? 5 to 5:30 ng umaga Philippine time. Kapag ka Sundays, it's 8 to 9 o'clock ng umaga. Iba-ibang anchors, pero ang aming imbitasyon ay, ayan, simulan ang bawat araw ng may magandang balita, kaya every gising is a blessing. At Mark, no, just before we jump into prayer, I want to let you know na ako po ay nag-ikot, no? Kung si, yun nga, Taylor Swift ay may Eras Tour, ako naman may book tour, no? At ito Yes. pong book tour na to, ang title ay Life Begins Today. Kaagaling ko lang po sa the Valle Verde Country Club last Sunday, nagbigay rin ng talk on behalf of Brother Obet. Kaya ayan, we're showing on page, no? At this coming Saturday naman, October 19, at around 6 p.m. onwards, I'll be in Parañaque naman, brother. Family Renewal Movement. Yan po yung magbibigay po ako ng talk sa 34th anniversary nila. Kaya if you want to catch me, hear me at the same time, ayan, to get copies of the Book of Life Begins Today, I'll be there as well. Yes, at ayan, letting you know na yung ating question kanina tungkol sa faith and action, Mark, ay may kinalaman sa gospel natin today. Of course, no, kung may bida si Jesus, no, sa gospel, meron yung mga kontrabida. At ito nga yung mga pariseyo. At ayan, mamaya, pag-usapan pa natin yan. But speaking of bida, nako, bidang-bida po tayo sa upcoming na Feast Conference 2024, Let There Be Light. At save the date yun na po. This coming November 22, 23, 24 sa SMX Manila po yan, no? At it will be followed later on ng December sa Visayas, ng January 2025 sa North Luzon, sa Mindanao naman sa February, and then nabalitaan ko lang, fresh na fresh, sa March naman, it will be in South Luzon. Kaya get your tickets at feastconference.com kasi ayan brother, excited na tayo kasi darating na si Jesus, so di ba? Jesus as in Jesus ng The Chosen, no, si Jonathan Rooney, at excited tayong lahat to have that plenary session with him. So again, bisitahin niyo po ang feastconference.com. I think that's about it. Tayo po ay manalangin. Let's bring before God ang ating mga prayer petitions in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang lahat ng pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw na kasaganahan ng Diyos sa buong sanlilikha. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking tinatanghal na ako ay mahal ng Diyos, ako ay lingkod ng Diyos, ako ay makapangyarihang kampyon ng Diyos. At dahil ako ay pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay dadako sa kwentong gabay na babasahin sa atin ni Brother Mark. Go ahead, brother. Ang pamagat ng ating kwentong gabay ay Dismayado, na ibinahagi ni Brother Nico Capuchon. Ito ay inspired mula sa Ebanghelyo ni San Lucas chapter 11 verses 46, kung saan dismayadong sinabi dito ni Jesus sa mga Pariseyo at mga guro ng kautusan, "Pinagpapasan ninyo na mabibigat na dalahin ng mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw ninyong igalaw upang matulungan sila." Kwento ni Brother Nico mula sa ating gabay. Naatasan ka na ba sa isang gawain na hindi naman itinuro sa iyo kung paano gagawin? Siguro ang nag-utos ay iyong boss, leader, o mga magulang. Maganda naman ang intensyon nila, pero kapag hindi mo nagawa ang inaasahan nila, madidismaya sila. Kaya magiging dismayado ka na rin. Mahirap kumilos kapag hindi mo maunawaan ang isang pamantayan na wala namang nagtuturo sa iyo. Sa isang banda, maaring ganito rin ang karanasan natin sa buhay pananampalataya. Bilang mga tagasunod ni Jesus, may pamantayan tayo na mabuhay ng iba sa idinidikta ng mundo. Pinananagot tayo rito ni Jesus, pero ipinapakita niya sa atin kung paano ito gagawin.
Dahan-dahan siya sa kanyang pagtuturo at matyaga sa ating proseso. Sa landas na ito, madalas na hindi tayo nauunawaan ng marami. Maaring ang tingin pa nila sa atin ay mahina tayo. Kaibigan, nakikita ka ng Diyos at hindi siya dismayado sa iyong maliit na hakbang. Pag nilayan natin, dahil sa kanyang pagmamahal sa iyo, ipinagdiriwang ng Diyos ang bawat maliit na hakbang mo. Tumingin ka sa iyong likuran at makikita mong malayo ka na pala sa iyong pinagmulan. Manalangin tayo. Jesus, ang iyong pagmamahal at pagtuturo ang uhubog sa amin. Maging mapagmahal at matyaga rin nawa kami sa iba. Amen. San Ambrosio, ipanalangin mo kami. Ngalan ng Ama, Amen. ng Anak, ng Espiritu Thank you. Santo. Amen. Thank you, Brother At Mark, for ating reading it. kwentong gabay. Salamat sa kwentong gabay na mula kay Brother Nico Capuchon. At kaka-launch na lang, brother, ng pinakabagong feast dyan sa Feast Alabang District. At ito ang Feast Tunasan. Ito po ay twice a month. So this coming October 18, 5 p.m. sa Parish Hall of St. Peregrine Shrine, Muntinlupa. Congratulations to you, Brother Nico, at ang buong team. At tayo po ay dadako sa isang quick break para sa ating mga sponsors. Sa pagbabalik po natin, babasahin pa natin yung mga comments ninyo. So, keep it coming. Magbabalik po ang programang gabay. Welcome back. Nagbabalik po ang ating programang Gabay sa Biblia sa Radyo. Kasama ko po si Brother Mark Lee. Ako po si Coach Jason Libiran. And yes, this is the Wednesday edition, your midweek blessing sa paggising. Iniwan natin sila ng question, brother, na ano ang mga paraan na makakatulong para magtugma ang ating mga aksyon gawa sa ating pananampalataya. At napakahalaga po, no, ako para sa akin. Ito nga, itong ating pasimula natin ng araw, talagang nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Kasi we are being reminded na kung paano namumuhay si Jesus sa mga gospels, 'di ba? Tayo rin ay inaanyayahan na sundan siya, 'di ba? At syempre kasama rin diyan paano ito nagiging applicable sa ating mga buhay. So sa akin po, no, bilang pamilyadong tao, paglilingkod at sa mga binibigay na pagkakataon sa akin para maging biyaya sa iba, talagang I'm reminded na hindi pa pwedeng puro salita. Kailangan merong gawa, no? Yung iba naman puro ngawa, brother, nakalimutan gumawa, no? Kaya importante rin talaga na tayo ay napapaalahanan. Ayan, maganda rin kasi hindi lang ako mag-isa, kasama ko si Brother Mark, no? Yung kanya mga ibinahagi kanina, nakinig ako. So I'm also reminded, no? Oo nga, no? I'm reflecting as well. Kayo po na mga nakikinig, no? Papaano po ito, no, nagiging totoo sa inyo na nagtutugma ang inyong faith and action. At ito, brother, may kinalaman talaga sa gospel natin today, and feel free, no, to share, bro, na ito ay yung mga Pariseo nga, no, imbis na sila ay tulungan yung mga tao, lalo pa nilang pinapahirapan at ang kanilang pagdingin, no, nandun yung spiritual pride, and that's why it's a reminder as well, no, na hindi pa pwedeng alam mo lang yung pananampalataya mo, dapat ito ay naisa sa buhay mo, no. Si San Pablo nga ang paalala, 'di ba? Ang faith without action is dead, no? Kaya dapat talaga mabuhay yung ating pananampalataya. At paano 'yan na dapat meron tayong ginagawa para sa ating mga kapwa. Kaya saktong-sakto rin, no, na ito ang usapan natin ngayon. Ikaw, bro, anything that you want to share about itong gospel natin today? Yes, yun. Na-mention mo yung being humble, na dapat clear lagi yung ating yung ating motives at yung ating intention. O hindi dapat pakitang tao lang na yun, ginagawa tayo, nagdadasal tayo ng kung ano-ano para lang mapansin ng ibang tao. Pero yun, nakakalimutan natin tumulong. Sabi nga doon, nagbibigay kayo ng ikapo nyo, na napaka-detailed pa yung mga binibigay yung mga spices. Pero pagdating sa compassion and love, katulad ng magsisimba tayo, may makita tayo na mamalimos sa labas. Simba tayo ng simba, pero nakakalimutan natin maging mapagmahal sa ating kapwa. Ako, baka magalit din ang ating Panginoon. Madismaya siya.
na mahalaga talagang hamon sa atin that faith that does action, no? At minsan Yes. nga, ang nangyayari sa atin, naging para mga Pariseo tayo. Nako, recently, may ganyan ako experience sa online, no? Nag-post ako something about, yun nga, yung more on embracing all, no? Sa kabila ng iba-ibang pananampalataya o iba walang pananampalataya, no? Dapat we try to continue to reach out, no? To people, no? Si Pope Francis nga, recently, nagkaroon siya ng dialogue at kasama yung mga transgender, yung mga iba't ibang community, no, na iba-iba rin ang paniniwala, pero nandun siya para makipag-usap, no, makinig sa kanilang mga storya. I believe that's what we need now Hindi natin kailangan nung nagmamataas kami ang tama. Importante po ngayon na talagang magkaroon tayo ng compassion, no, magkaroon tayo ng awa at habag at yun nga, yung understanding at syempre hindi lang pwedeng heart level lang, dapat importante hands, no, meron tayong ginagawa. Kaya sakto rin kasi dito sa ating programa, we may be sharing God's word, but it's also always an invitation na sa kanilang pagtulong, sa kanilang pag-promote ng ating programa na Gabay, no, we are also trying to promote yung ating mga mercy ministries that we are able to help, no. Kaya kompleto, hindi lang may alam sa head, hindi lang nakakaramdam sa heart, pero dapat may hands, no, na i-apply natin at nagkakaroon ng buhay yung ating pananampalataya. Ayan, ako brother, ito saktong-sakto, may mga listeners tayo, may mga followers tayo, may mga comments, no. Tito, bumati na kagad sa atin si Feds Pro Obando, Bulacan, prayers for may San Paulo, si Rhea bumabati sa atin, si Robert, si Ophelia, ayan, pray for my brachytherapy tomorrow, salamat po. Si Donila from Barangay Sirang Lupa, Calamba City, at si Lorenza naman ay from Malolos, ayan, thank you po. Si Rhea sabi niya, kapag nasusunod ko ang utos ng Diyos, ako ay nakikiisa, ayan, nagagawa ng mga utos ng Diyos sa tulong ng banal na spiritu, amen. At si Gloria Madrid naman sabi niya, do what you preach, ayan, di ba, kasi minsan salita lang ng salita, kulang sa gawa, no. We have to set a good example, show compassion to others, be humble enough to be a servant to our neighbors. Eto, basahin ko rin yung text message na pumasok kay Kapanalig 3799. Good AM, prayer request po para sa kaluluwa ni Ernesto Santiago. Salamat po Kapanalig Clarita Santiago ng Valenzuela City. Ay, galing po kang Valenzuela City. Eto naman, good morning Kapanalig 8896 sa bumabati sa atin, Brother Mark. Ayan, happy Wednesday, watching from Bagak, Bataan. Sino naman nalastas. Thank you. How about there, brother? Baka may mga comments na pumasok, may mga sharing, go ahead. Yan, dito si Sister Effie Kiambao na good morning sa atin, and si Sister Che, bless. And sabi niya dito, blessed morning everyone, God bless us abundantly from Bacoor, Cavite. Si Sister Mel Manabat, watching from Apalit, Pampanga. Yan. Have a blessed morning po sa Ito inyo. naman, no, from my personal page, nag-live rin kasi ako dito. Si Angel, si Angel ay bahagi ng ating Feast Bay area. At of course, no, dahil Wednesday, it's also the Feast Jubel. Mamaya at 6 p.m. po sa ating Facebook page ng The Feast Jubel. At sabi niya, magandang umaga, Coach GC, requesting for prayers. I'm not feeling so well in the past couple of days. Nagising lang po ako dahil sa sakit, but took meds na. Feeling better and I'm getting sleepy. Ran into this live feed and found this as a blessing. Amen. As of for the question, when you need to make a decision to pause and not let your emotions get the best of you. While at Ayun. pause, pray for discernment. Naku, salamat sa iyo, Angel, and praying for you as well, no? At tama-tama, ngayon rin ay panahon rin, bro, no, awareness ng mental health. Na kaya paalala sa atin talaga that we continue to find ways, no, that support us at tumaganap rin, no, ng mga pwedeng mapakinggan, yung mga taong pwedeng sumuporta sa atin para feeling natin hindi tayo nag-iisa, no? Kasama natin ng Panginoon at ayan, sa pamilya, kaibigan at sa mga programa katulad nitong Gabay. Ayan, thank you po, brother. Of course, no, letting them know na yung binasa natin ay coming from our devotionals, no, Gabay, pero available na po. Ayan, pakita natin ang ating devotionals for 2025, your daily date with God. Nandiyan po yung Gabay, yung binabasa natin, yung Pundida kay yung English version. Meron po tayong companion, yung mga daily readings and you can journal there. At yung Sabbath, yung mga homies at reflections ng mga kaparian. Available po yan sa facebooks.ph. And letting you know as well, no, ang Feast Magazine natin for the month of October ay available na, Mental Health Matters. May nauna pang slide, ito naman, Inside Matters, no. Ito yung libro ni Sister Riza, Glow Up Your True Beauty
from within. Available po yan lahat sa facebooks.ph o kaya naman pwede rin po sa Shopee at Lazada. Kaya add to cart na, add to heart pa. At ito binabati natin brother dahil tayo nga ay nominated ulit sa 46 Catholic Mass Media Awards, no, ang Feast Story Signal TV. Ayan ay Best TV Special at tayo rin ay nominated as Best Family-Oriented Magazine, ang Feast Magazine. Kaya congratulations po sa ating lahat mga kapanalig. At yan. Anything that you want to share? Kasi you attended yung ating feast last Sunday, brother. Yes, kasi nagbabalik ako sa feast at kasama ang aking pamilya. Kasi alam mo naman kapag pamilyado na medyo mahirap magbiyahe kapag maliit pa yung ating mga anak. And we attended dyan sa The Manila Hotel, and the message talaga na tumatak sa akin na yun, yung mismong title na Yes. we don't seek the blessing but we seek the Life giver. the life giver or the blessing giver, which is Jesus Christ. So Amen. talagang kailangan nating mapalapit talaga sa Diyos kung gusto talaga nating ma-bless. Yes. And sometimes, yun nga, we're so into the blessings that we've forgotten the blesser. We are Yes. after the miracles, but we've forgotten the miracle worker. Or we're busy getting in our way that we've forgotten the way maker. Kaya tamang-tama po ito. Ito yung series natin ng Come and See, a Bible study on the Gospel of John. And brother, it has been an amazing journey. Yung mga hindi pa po nakakasunod, pwede pa rin po kayo, no? When you come and join yung ating pong feast, other live, o kaya kahit po sa Facebook Live, pwede pa rin po kayo mag-join, no? At letting you know as well, yan po ay parang Bible study natin. Nakakalahati na tayo kasi we still have 5 more, I believe, no? At amazing talaga dahil sa mas nakikita natin ang sino ba si Lord, no? Sa perspective ng evangelist na si John. At speaking of, blessings again. Maraming po salamat dahil kayo ay hindi lang blessed but you are blessed to be a blessing. Kaya salamat po sa suporta nyo sa biyaya sa radyo. At inaanyayahan po namin kayo na suportahan nyo po ang ating Mercy Ministries from womb to tomb. Let's continue the cycle of generosity and let's invest in the mission of impacting lives. Para po sa paraan ng pagtulong, bumisita po sa www.biyayasaradio.com. Pwede po kayo magbigay ng one-time giving o kaya ng regular giving, and your giving goes a long way. Yan ang prayers natin sa kanila, Brother Mark, no? Na i-bless sila ni Lord ng siksik, liglig at tumaapaw so that they can overflow and share their blessings as well. Yeah. Ayan. Another blessing is this, bro. Yung ating Feast app. Maybe invite them to download the Feast app. Go ahead. Yes, download the feast app kasi marami po kayong matututunan. You can watch the talks of different feasts there. Meron rin po mga devotions. And minsan nagbibigay rin po sila ng mga free or mga galing dun sa mga bagong release na books. So ang gandang mabasa agad natin yon para mas ma-pick yung ating curiosity. Amen. Marami tayong matutunan, ma-apply natin sa ating buhay. Feed So your download faith, the no? app, the Feast app on your cell phones. Yes, iOS device at Android devices available po yan. And inside the free, merong premium, you can upgrade as well. I think that's about it, Brother Mark. Thank you so much for serving with me at salamat po sa mga nag-comment, sa mga nag-share ng mga prayer petitions at araw-araw po ay may misang iniaalay sa inyo po mga panalangin. At ito po, quick, bago tayo magdasal, hello, Pelagia, Nemesio, we are nothing if Jesus is nothing. Or without God, we are nothing. Ayan. Erlinda, watching from Nueva Ecija. Si Ofelia naman ay Malolos, Bulacan. Manalangin po tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon, salamat po at nangusap kayo muli sa amin. Pinaalahanan niyo po kami na hindi lang dapat puro salita, hindi lang puro pananalig at pananampalataya, pero dapat samahan rin namin ang gawa. And again, we declare another Wednesday. We give up to you lahat po ng mga prayer petitions namin. This is our prayer. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Brother Mark, high five. Thank you mga kapanalig. Muli, this is Coach J. Silvian with Brother Mark na nagsasabing si Jesus ang ating gabay habang buhay. Sumain niyo ang katotohanan. God bless everyone. A blessed Wednesday.